Ako si Elara, at ito ang kwento ng aming munting baryo, ang San Lazaro. Sa unang tingin, ang lugar na ito ay larawan ng kapayapaan, isang tila paraisong nakatago sa paanan ng isang natutulok na bundok. Ang hangin ay malinis, ang nga bukit ay luntian, at ang nga tao ay nabubuhay sa simpleng pamamaraan. Ngunit sa ilalim ng payapang panlabas na anyo, may mga bulong na dalangang hangin tuwing takip silim. Makwento ng matatanda tungkol sa mga nilalang na gumagala kapag ang buwan ay nahihiya, nga lihim na nakakubli sa bawat anino ng mapuno na akasya. Dito kami namumuhay na, aking pinakamamahal na pamangkin, si Luna. Biniyayaan siyang isang mukha na tila hinulmang nga diwata, ngunit kasabay nito ay ang isang kuba sa kanyang likuran, isang krus na pasan niya mula pa sa kanyang pakabata. Dahil dito, siya ang sentro ng mabulungan. Tinitingnan ng may halong awa at kung minsan ay pangungutya. Ngunit ang hindi nila alam, sa likod ng kanyang kapansanan ay nagtatago ang isang pusong busilak at isang ngiting kayang magpaliwanag kahit sa pinakamadilim na araw. Ang aming munting pwesto ngawang sa gilid ng kalsada na may amoy na matapang at nagsisilbing pananggalang ayon sa mamatatanda, ang siyang bumubuhay sa aming dalawa. Simple lamang ang aming buhay. Sa bawat umaga, ayusin namin ang nga nakasabit na taling bawang. Ang amoy nito ay nagsisilbing bangong aming munting tahanan. Makapon kaming magtitinda, makbibiruan, at sa paglubok ng araw, maksasalo kami sa mainit na kanin at isda habang pinapakinggan ang huningang makuliglik sa labas. Si Luna ang aking mundo, ang aking lakas, ang dahilan kung bakit ako patuloy na lumalaban. Ngunit may isang bagay akong itinatago mula sa kanya, isang lihim na ipinakatiwala sa akin ng kanyang yumaong ina bago ito pumanaw. Isang lumang pulseras na gawa sa kahoy, na may malilit na batong kumikinang sa dilim. Ingatan mo ito, Elara. Ang huling habilin niya sa akin. Ibigay mo lamang kay Luna kapag ang anino ng panganib ay nagsimula ng humabas sa kanyang paanan. Hanggang ngayon, ang pulseras ay nakatago pa rin sa kailaliman ng aking baul. Isang pangakong naghihintay ng tamang panahon. At pakiramdam ko, malapit na ang panahong iyon. Nitong mga huling linggo, isang kakaibang takot ang unti-unting gumagapang sa San Lazaro. May mga alagang hayop na natatagpuang patay sa hindi may paliwanag na dahilan. Ang kanilang makatawan ay tuyo at tila hinigop ang lahat ng dugo. Ang mga matatanda ay nakbubulungan tungkol sa mahalimaw na muling nagising. At sa tuwing titingin ako sa malayo, sa kalsadang maalikabok na papasok sa aming baryo, pakiramdam ko ay may paparating isang estranghero, isang pagbabago, isang unos na hindi namin alam kung magdadala ba ang liwanag o walang hanggang kadiliman sa aming payapang buhay. Isang karaniwang hapon iyon sa San Lazaro, kung saan ang init ng araw ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa buong baryo. Ang alikabok mula sa daan ay marahang umiikot sa hangin sa tuwing may dumaraang tricycle. At ang tanging maririnig ay ang monotonong huningang gakuliglig na naghahanap ng lilim. Sa aming munting pwesto, ang matapang na amoy nga, bawang ay humahalo sa hangin, isang pamilyar na samyo na naging bahagi ng aming buhay. Si Luna ay abala sa pag-ayos ng mga taling bawang na nakasabit sa aming maliit na kubol. Siya ay humuhuning ng isang lumang awitin habang ang kanyang nga daliri ay maliksing gumagalaw, tila isang sayaw, nakabisado na niya. Pinagmamasdan ko siya mula sa aking kinaupuan, isang ngiti ang sumisilay sa aking mga labi. Sa kabilang lahat, sa kabilang ang kanyang kapansanan at ng mga panghusgang matangang mundo, nanatili siyang isang sinangang liwanag. At iyon ang nakisang bagay na nais kong protektahan. Bigla, ang katahimikan ay nabasag. Mula sa dulong kalsada, kung saan ang init ay lumilihan ng alon-along imahe sa hangin, isang figura ng isang lalaki ang lumitaw. Hindi siya taga rito. Iyon ang agad kong napagtanto. Ang mamagsasaka sa San Lazaro ay may balat na sunok sa araw at mga kamay na magaspang dahil sa pag-araro. Ngunit ang lalaking ito, kahit simple ang kasuotan, ay may ibang tindik. Matangkat siya, tuwid ang paglakad, at ang kanyang bawat hakbang ay may bigat ng kumpiyansa. Naglakad siya papalapit, at ang alikabok ay tila umiwas sa kanyang nga paa. Huminto siya sa tapat ng aming pwesto. Ang kanyang nga mata, madilim at malalim na parang gabi, ay hindi sa mga bawang napako, kundi kay Luna. Isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang nga labi.
Isang ngiting hindi mapanukso, kundi tila punong pagkamangha. Agad akong naging alerto. Sanay na akong makita ang nga taong nakatingin kay Luna, ngunit ang kanilang natingin ay laging may bahit ng awa o kuryosidad. Ang sa kanya ay iba. Tila ba nakikita niya ang isang bagay na hindi nakikita na iba. Napansin ni Luna ang kanyang titik at bigla siyang natigilan sa kanyang ginagawa. Ang kanyang huni ay naputol. Isang pamumula ang dahan-dahang gumapang sa kanyang nga pisngi at mabilis niyang iniwas ang kanyang tingin. Tila nahihiya sa atensyong hindi niya inaasahan. Magandang hapon, sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit may kakaibang bigat. Sapat na para marinig sa kabilang huni nga makuliglik. Napakaganda naman ng mabawang ninyo. Lumapit siyang isang hakbang. Ako nga pala si Kael. Luna. Halos pabulong na sagot na aking pamangkin habang pinipilit na ayusin ang isang talingang bawang na hindi naman talaga magulo. Tumayo ako at humakbang papalapit. Inilalagay ang sarili ko sa pagitan nila. Anong kailangan mo? Iho? Tanong ko. Ang boses ko ay mas matigas kaysa sa aking inaasahan. Tumingin sa akin si Kael at ang kanyang ngiti ay hindi nakbago. Nais ko sanang bumili ng bawang. Ale. Sabi nila, ang bawang mula rito sa San Lazaro ang pinakamatapang at pinakamabisa. Ang huli niyang sinabi ay may kakaibang diin. Natila may ibang kahulugan. Pinilit kong huwag magpahalata. Oh, mabisa laban sa kung ano-anong bagay. Sagot ko. Kumuha si Luna ng isang malaking taling bawang, ang pinakamaganda sa aming paninda, at inabot ito kay Kael. Ngunit imbes na kunin ito, itinaas lang ni Kael ang kanyang kamay. Mula sa kanyang bulsa, kumuha siyang isang maliit na talang supot. Pasensya na, binibini, sabi niya kay Luna, ang tingin ay malambot. Mari mo bang ilagay na lang diyan sa loop? May pakasensitibo kasi ang aking balat. Nangunot ang aking no. Isang lalaking may ganitong pangangatawan, takot sa balat ng bawang. Ngunit si Luna, sa kanyang kabaitan, ay tumango lang at maingat na inilagay ang bawang sa loop ng supot na inilahat ni Kael. Inabot ni Kael ang bayad at sa sandaling iyon. Ang dulo ng kanyang nga daliri ay bahagyang dumampi sa palat ni Luna. Nakita ko ang bahagyang pangingini ng aking pamangkin, isang kuryenteng tila dumaloy sa kanya. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay, ang kanyang muka ay lalong namula. Bago ka lang dito, hindi ko na napigilang itanong. Anong sadya mo sa San Lazaro? Madalang ang madayo sa liblib na lugar na ito. Mumiti lang si Kael, naglalakbay lang ale. Naghahanap ng lugar na mapapayapa. At sa tingin ko, natakpuan ko na iyon dito. Muli siyang tumingin kay Luna. Salamat sa bawang. Siguradong magiging suki ninyo ako. Tumalikot na siya at nagsimulang maglakad palayo. Dala ang bawang na nasa lupnang, supot na tila isang bagay na ayaw niyang madikit sa kanyang katawan. Sinundan namin siya ng tingin hanggang sa siya ay maging isang malit na tuldok na lamang at tuluyang lamunin ng alikabok at ng liwanag ng papalubok na araw. Nang siya imawala, isang kakaibang katahimikan ang namagitan sa aming dalawa ni Luna. Siya ay nakatitig pa rin sa daan. Ang kanyang mata ay may bagong kinang. Mukha naman siyang mabait, Tia Elara. Sabi niya sa mahinang boses. Hinawakan ko ang kanyang balikat. Ang aking puso ay may kaunting pakabahala. Huwag kang basta-basta magtitiwala, Luna, sabi ko. Hindi lahat ng magandang anyo ay may magandang kalooban. Tandaan mo iyan. Tumango siya. Ngunit alam kong ang isip niya ay nasa estrangherong nangangalang Kael pa rin. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa aming papak, hindi maalis sa isip ko ang nga nangyari. Ang pagdating ni Kael. Ang kakaiba niyang pag-ayaw sa bawang isang bagay na ayon sa aming nga ninuno ay pananggalaban sa masasamang espiritu at mga nilalang ng dilim. Ang paraan ng kanyang pagtingin kay Luna, na tila ba may nakikita siyang higit pa sa isang dalagang may kuba. Pakiramdam ko, ang pagdating niya ay hindi isang simpleng pagkakataon. Ito ang simula ng isang bagay. Ito ang anino ng panganib na binabanggit sa habiling ng kanyang ina. At habang pinakikingan ko ang paghinga ni Luna sa kanyang pagkakatulog, ipinangako ko sa aking sarili na gagawin ko ang lahat upang protektahan siya kahit na ang kalaban ay magtago pa sa likod ng pinakakisi na mukha. Ang payapa naming mundo sa San Lazaro ay nagsimula ng gumuho
At ang unang bato ay inihagis ng isang estrangherong may mga matang kasing dilim ng gabi. Ilang araw ang lumipas mula nang unang sumulpot si Kyle sa aming buhay. Naging isa na siyang pamilyar na tanawin tuwing hapon. Isang tahimik na anino na bibili ng isang tali ng bawang bago muling maglaho sa papalubok na araw. Napansin ko ang pagbabago kay Luna. Mas madalas na siyang ngumiti at ang kanyang nga mata ay may bagong kislap sa tuwing papalapit na ang hapon. Kahit papaano, ang pagkakaroon ng isang taong tumitingin sa kanya ng walang panghuhusga ay nakdulot ng bagong sigla sa kanyang puso. Ako naman, nanatiling mapagmatiyak. Hindi ko maalis ang kaba sa aking dibdib, isang pakiramdam na may paparating na unos sa kabila ng panandalyang katahimikan. At hindi nga ako nakamali. Nagsimula ito sa isang gabing walang buwan at bituin. Ang kalangitan ay nababalot ng makakapal at maitim na ulap at ang hangin ay may dalang kakaibang lamig at bigat. Nagsimulang humangin ng malakas at ang masanga ng matandang puno ng mangga sa aming bakuran ay humahampas sa aming bubong na yari sa yero. Lumilikang ang makaluskos na nakakakilabot. Isinara ko ang lahat ng bintana at nagsindi kami ng gasra dahil ang pakpatak-patak ng kuryente ay sinyalas ng paparating na malakas na bagyo. Mukhang masamang panahon nga ito, tiya, sabi ni Luna habang yakap-yakap ang kanyang matuhot at nakatingin sa apoy ng gasera. Huwag kang mang-alala. Sagot ko, pinipilit na maging matatak para sa kanya. Lilipas din ito. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang bagyo sa labas ay hindi ang pinakamasama naming kalaban. Una naming narinig ang pagtahol nga aso sa kapitbahay. Ngunit ang kanilang tahol ay hindi karaniwan. Ito ay puno ng takot na unti-unting naging pag-iyak at pag-ungol hanggang sa bigla na lang tumahimik ang lahat. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit, mas nakakatakot pa kaysa sa ugong ng hangin. Tapos, nagsimula ang makalmot. Isang mahina, paunti-unting pakalmot sa aming bubungan. Ano iyon, tiya? Tanong ni Luna. Ang kanyang mamata ay nanlalaki sa takot. Pusa lang siguro iyan na naghahanap ng masisilungan. Sabi ko, kahit na ang puso ko ay nagsisimula ng kumabog ng mabilis. Ngunit ang kalmot ay lumakas. Naging mas marahas. Tila ba may mabibigat at matutulis na kuko na pilit bumabaon sa manipis na yero. Sinundan itong isang amoy. Isang napakabaho at nakakasulasok na amoy na tila gumapang mula sa masiwang ng aming dingding. Amoy na bubulok na karne, ng basang lupa, at ng isang bagay na hindi ko mawari. Isang bagay na sinauna at masama. Napatayo ako at kinuha ang pinakamalaki naming itak. Hinila ko si Luna sa likuran ko. Huwag kang bibitaw sa akin, utos ko sa kanya. Ang pakalmot ay tumigil at sa isang nakakakilabot na sandali, isang malaking anino ang tumakip sa aming bintana. Ang liwanag mula sa kidlat sa labas ay nakbigay sa amin ng isang mabilis ngunit malinaw na imahena kung ano ang nasa labas. Hindi ito hayop, hindi ito tao. Ito ay isang halimaw. Ang mamata nito ay nagliliwanag na pula sa dilim, punong galit at gutom. Ang mukha nito ay pinalongtaw at paniki na may matatalas na pangil na nakalabas mula sa kanyang bibig. At ang makuko nito, mahahaba at maitim, ang siyang kumakalmot sa aming dingding. Sumigaw si Luna, isang sigaw na puno ang purong takot. At tila ba iyon ang hudyat na hinihintay ang nilalang. Sa isang malakas na kalabok, ang bintanang gawa sa kawayan at salamin ay nawasak, at ang halimaw ay pumasok sa loob ng aming munting tahanan. Tumilapon ang nabasak na salamin sa sahig. Ang amoy nito ay mas lalong tumindi, halos hindi na kami makahinga. Itinaas ko ang itak, nanginginig ang aking kamay. Huwag kang lalapit, sigaw ko, kahit alam kong wala itong magagawa. Ngumisi ang nilalang at isang mahabang dila na parang latigo ang lumabas mula sa bibig nito. Dinilaan ang sarili nitong mga labi. Ang napulang mata nito ay hindi sa akin nakatingin, kundi kay Luna na nanginginig sa aking likuran. Ito na ang katapusan namin. Iyon ang naisip ko. Humakbang ito papalapit. Ang bawat yabak ay mabigat at naninindak. Itinaas nito ang kanyang makukong kamay, handa ng dumaklot. Ngunit bago pa man ito makalapit, isang anino ang biglang dumaan mula sa pintong kusina. Isang aninong mas mabilis pa sa kidlat. Isang malakas na tunong ng paktama ang umaling aungaw at ang halimaw ay tumalsik sa kabilang dulong silit.
Bumaksak sa aming maliit na mesa at binasak ito. Sa gitna ng silit, sa pagitan namin at ng halimaw. Nakatayo si Kael. Ngunit hindi ito ang Kael na nakangiti at mahinahon na bumibili ng bawang. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, at ang buong katawan niya ay nakpapakita ng isang baksik na hindi ko pa nakikita sa sinumang tao. Gumapang patayo ang aswang, umungo sa sakit at galit. Sumugot ito patungo kay Kael. Ngunit si Kael, sa halip na umatras, ay sumalubong dito. Ang sumunod na mga sandali ay isang magulo at marahas na sayaw ng kamatayan. Si Kael ay kumikilos ng may bilis at lakas na hindi kapanipaniwala. Ang bawat suntok niya ay may bigat ng isang malaking bato. Ang bawat iwas niya ay tila isang aninong hindi kayang abutin. Walang sandata si Kael, ngunit ang kanyang makamao at paang naksilbing kanyang armas. Sinunggaban niya ang braso ng aswang at sa isang malakas na pakpilipit, isang nakapangingilabot na tunong ng nababaling buto ang narinig namin. Umatungal sa sakit ang halimaw at sinubukan siyang kalmutin, ngunit nahawakan ni Kael ang kamay nito at ibinalibak ang buong katawan ng nilalang sa aming dingding na gawo sa sawali. Bumaksak ang halimaw, humihingal at sugatan. Tiningnan nito si Kael, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mapulang mata nito. Mabilis itong gumapang palabas sa nasirang bintana at naglahos sa dilim ng gabing maulan. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa aming bahay na sinasabayan na lamang ng patakang ulan at ng aming nanginginig na paginga. Ang aming munting sala ay wasak, may ngabasak na gamit sa lahat ng dako, at sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo si Kael. Humihingal din. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Dahan-dahan siyang lumingon sa amin. Ang bagsik sa kanyang mata ay unti-unting nawala. Napalitan ng pag-alala nang makita niya ang takot sa aming muka. Ayos lang ba kayo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay bahagyang paos. Dun ko lamang napansin ang kanyang braso. May isang malalim na hiwa ito mula sa balikat hanggang siko. Isang sugat na galing sa matatalim na kuko ng aswang. Ang dugo ay malakas na dumadaloy mula rito, tumutulo sa sahig na kahoy. Bago pa ako makakilos, si Luna, na tila natauhan mula sa pagkatulala ay mabilis na tumakbo palapit sa kanya. Pinunit niya ang isang bahagi ng laylayan ng kanyang damit at maingat na itinali ito sa braso ni Kael upang pigilin ang pagdurugo. Napatitik lang ako sa kanila. Ang aking isip ay gulong-gulo. Iniligtas kaming lalaking ito. Iniligtas niya kami sa paraang hindi kayang isang ordinaryong tao. Ngunit ang mismong kakayahan niyang iyon ang nagpapatunay sa aking mga hinala hindi siya normal. Paano niya nalaman na nasa panganib kami? Bakit siya narito sa gitna ng bayo? Sino? O ano? Ba talaga siya? Ang takot ko sa halimaw na tumakas ay napalitan ng isang bago at mas komplikadong takot. Ang takot sa estrangherong nasa loob mismo ng aming tahanan. Isang estrangherong nagligtas sa aming buhay. Ngunit ang kanyang pagdating ay tila nagbukas ng isang pinto patungo sa isang mundo ng kadiliman na pilit kong isinasara para sa aming dalawa ni Luna. Ang ugong ng hangin sa labas at ang walang tigil na pakpatak ng ulan sa aming bubungan ang naksilbing musika sa aming wasak na tahanan. Ang apoy mula sa gasara ay sumasayaw. Lumilihang nga gumagalaw na anino sa dingding na nagdaragdag sa tensyon na bumabalot sa aming tatlo. Nakaupo si Kael sa isang nabuwal na upuan. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa sa dilim. Pilit na itinatago ang sakit mula sa kanyang malaking sugat. Si Luna ay nakmamadaling hinalungkat ang aming maliit na kahon ng gamot. Ang kanyang kamay ay nanginginig pa rin. Ako naman ay nanatiling nakatayo malapit sa pinto. Mahigpit ang hawak sa itak. Ang aking mamata ay hindi inaalis kay Kael. Bawat kilos, niya ay aking binabantayan. Natakpan ni Luna ang isang maliit na botelya ng agwa oksinada at ilang pirasong gasa. Lumuhot siya sa harap ni Kael at maingat na sinimulang linisin ang sugat. Napapangiwi si Kael sa bawat haplos ang basang tela, ngunit hindi siya gumagalaw o umaangal. Pinanut ko ang ex ng iyon ang dalagang may busilak na puso na ginagamot ang isang estrangherong nagligtas sa kanila. Isang imaheng ng pasasalamat at pagtitiwala. Ngunit para sa akin, ito ay isang imaheng ng panganib. Ang kanyang kabaitan ay maaring maging kanyang kapahamakan. Lagyan mo dinigdik na bawang, sabi ko. Ang boses ko ay matigas at walang emosyon.
Mabisa iyan para hindi maimpeksyon at para itaboy ang masamang espiritu. Tumingin sa akin si Luna, pagkatapos ay kay Kyle, tumango siya. Sanay na sumunod sa aking nga payo pagdating sa mahalamang gamot. Kumuha siyang ilang butil ng bawang mula sa isang tali na nakaligtas sa pagkawasak at nagsimulang durugin ito gamit ang likot ng isang kutsilyo. Sa sandaling iyon, nakita ko ang pagbabago sa kilos ni Kyle. Ang kanyang katawan ay nanigas, ang kanyang nga mata ay nanlaki, at isang bakas ng takot ang gumuhit sa kanyang muha. Huwag na, mabilis niyang sabi. Ang kanyang boses ay may bahit ng pakiusap. Ayos lang ako. Tubig at malinis na tela lang sapat na. Salamat. Ngunit hindi ako nagpatinag. Humakbang ako papalapit. Bakit? Anong problema sa bawang? Tanong ko. Ang bawat salita ay isang pagsubok. Isang simpleng halamang gamot lang iyan. Maliban na lang kung may dapat kang katakutan dito. Nakatinginan sila ni Luna. Si Luna, na may hawa na ngayong dinuro na bawang sa kanyang nga daliri ay nag-alangan. Tiya, baka nga ayaw niya. Ilagay mo. Mariin kong utos. Sa pag-alala at pagkalito, bahagyang gumalaw si Luna upang ilagay ang bawang sa tabing sugat, ngunit sa kanyang pangiinik, ang kanyang madaliring may bahit ng katas ng bawang ay hindi sinasadya yang dumampi sa balat ni Kyle, malapit sa gilid ng hiwa. Ang reaksyon ay mabilis at marahas. Isang nakakapasong tunok, tila may ipiniritong karne, ang narinig namin. Sumigaw si Kyle sa sakit at mabilis niyang binawi ang kanyang braso na parabang napaso sa nagbabagang bakal. Sa lugar kung saan dumampi ang bawang, ang kanyang balat ay umusok ng bahagya at nakulay pula, tila isang sariwang paso. Natigilan kaming lahat. Ang amoying nasusunok na balat ay humalo sa amoying ulan at nabubulok na halimaw. Napatingin si Luna sa kanyang madaliri. Pagkatapos ay sa braso ni Kyle, ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang takot. Si Kyle ay napayuko. Hawak ang kanyang braso. Ang kanyang mukha ay nasasalamin ang matinding sakit at ang pait ng pagkakalantat. Ito na ang ebidensya. Ang pruweba na hindi ko matatakasan. Itinaas ko ang itak. Ang talim nito ay kumikinang sa liwanag ng gasera. Itinutok ko ito sa kanya. Sino ka? Halos pabulong kong tanong. Ang aking boses ay nanginginig sa pinahalong takot at galit. Ano ka? Magsabi kang totoo. Bago ko pa ito ibaon sa dibdib mo, itinaas ni Kyle ang kanyang ulo. Tiningnan niya ang itak, pagkatapos ay ang aking mamata na puno ng pagbabanta. At sa huli, kay Luna, na ang mamata ay puno ng luha at pakalito. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya, isang tunong ang paksuko. Alam niyang wala ng dahilan para magtago. Hindi ako tao, mahina niyang pag-amin. Ang masalitang iyon ay tila humigop ng hangin sa silid. Nahintay ako, isa akong aswang. Napasinghap si Luna at napaatras ako ang isang hakbang. Ang salitang iyon, ang salitang kinatatakutan ng lahat sa San Lazaro, ang dahilan ng ngabawang na nakasabit sa bawat bintana, ang bidasam nga kwentong panggabi na nakbibigay ng masamang panaginip sa mga bata, at ngayon, isa sa kanila ay nasa loob ng aming bahay. Ngunit hindi ako katulad ng nilalang na umatake sa inyo. Mabilis niyang duktong, ang kanyang boses ay punong paksusumamo. Ang lahi ko, kami ang ngadangga. Libu-libong taon na ang nakalipas, tumalikot na ang aming nga ninuno sa pag-inom ng dugo ng tao. Nabubuhay kami sa dugo ng mga hayop, at isinumpa namin na hindi kami kailanman mananakit ng mawalang kalaban-laban. Tinitigan ko siya, naghahanap ng anumang senyales ng pagsisinungaling. Kung ganun, bakit ka narito? At bakit kami inatake ng isa sa mga kauri mo? Paliwanag niya. Dahil tinutugis ako. May isang grupo nga aswang, mapurista na naniniwalang ang aming pagbabago ay isang kasalanan sa aming lahi. Nais nilang ibalik ang dating paniniwala. Ang paniniwala sa karahasan. Isa akong banta sa kanila. Ang halimaw na iyon, ipinadala siya para patayin ako. Napatpat ako dito sa San Lazaro dahil alam kong ang lugar na ito ay napapalibutan ng taniman ng bawang. Akala ko, magiging ligtas ako dito. Akala ko, walang sinuman sa kanila ang maglalakas loob na pumasok. Hindi ko inasahan na idadamay nila ang sinumang malapit sa akin. Ang kanyang kwento ay hindi kapanipaniwala, ngunit ang sakit sa kanyang mamata at ang paso sa kanyang braso ay nagsasabing totoo ito.
Nakita ko ang panlup na laban sa mukha ni Luna. Ang takot ay naroon, ngunit naroon din ang awa. Totoo ba? Tanong niya sa mahinang boses. Ang unang nagsalita sa aming dalawa. Hindi ka kumakain ng tao? Tumingin si Kyle sa kanya at sa sandaling iyon, ang halimaw ay nawala at ang nakita ko lang ay isang lalaking sugatan at nag-isa. Pangako, hinding-hindi ko iyon magagawa. Niligtas mo kami. Sabi ko, ang aking boses ay mas kalmado na ngayon. Ang katotohanan ng iyon ay hindi ko maitatanggi. Kung nais mo kaming saktan, dapat ay hinayaan mo na lang kaming mamatay kanina. Dahan-dahan kong ibinaba ang itak, hindi pa rin ako lubusang nagtitiwala. Ngunit ang galit sa aking puso ay napalitang ng isang nakalilitong damdamin. Sa ngayon, sabi ko, mananatili ka dito hanggang sa humupa ang bagyo at hanggang sa gumaling ang sugat mo. Huwag kang makakamaling umalis. Tumingin ako ng diretso sa kanyang nga mata. Ngunit tandaan mo ito, Kael. Isang maling galaw mo lang, isang pagkakamali, at ako mismo ang tatapos sa iyo gamit ang itak na ito. Tumango si Kael, isang tangongang pag-unawa at pagtanggap. Napangiti ng bahagya si Luna. Isang ngiting kasanet. Sa labas, ang bagsik ng bagyo ay nagsisimula ng humina na tila sumasabay sa pansamantalang kapayapaan sa loob ng aming bahay. Isang halimaw ang nagligtas sa amin mula sa isa pang halimaw. At ngayon, kami naman ang nagbibigay sa kanya ng kanlungan. Ang mundo ko, na dati simple at nahati lang sa mabuti at masama, ay biglang naging komplikado. Nalaman ko na kung ano si Kael, ngunit ang tanong kung sino ba talaga siya ay nagsisimula pa lamang sagutin. At sa gabing iyon, sa gitna ng wasak naming tahanan, nagsimula ang isang kasunduan na babago sa aming buhay magpakailanman. Lumipas ang 2 linggo mula ng gabing iyon ng lagim, ang bakas ng bagyo at ng halimaw ay pilit naming tinakpan. Ang nasirang bintana ay pinalitan namin ng pinaktakpitakping kawayan at ang nanabasak na gamit ay inayos namin sa abot ng aming makakaya. Isang bagong uringang katahimikan ang namayani sa aming tahanan, isang katahimikang mabigat at puno ng isang lihim na anumang oras ay maaring sumabog. Si Kyle ay nanatili sa amin, sa isang maliit na silid sa likod bahay na dati, imbakan lamang ng malumang gamit. Ang malalim na sugat sa kanyang braso ay unti-unti nang naghihilom. Isang prosesong mas mabilis kaysa sa normal na tao. Ang kanyang presensya ay isang palaging paalalang mundong pilit kong itinatago kay Luna. Sa araw, siya ay nananatili sa loob, nagbabasa ng lumang libro o tumutulong sa magawaing hindi nangangailangan ng paglabas. Sa gabi, kapag sigurado na kaming tulok na ang buong baryo, doon lamang siya lumalabas upang magpahangin. Isang bagong routine ang nabuo. Si Luna ang tagapag-alaga. Dinadalan si Kael ng pagkain at gamot. Ang kanilang nga mata ay nag-usap sa paraang hindi ko maintindihan. Isang namumuong pagtitiwala at pagtingin ang nababasa ko sa kanila, at iyon ang mas lalo kong ikinababahala. Ako naman ang naging bantay, ang tagapagtago ng aming sekreto, ang aking matay nga ay laging nakikiramdam sa bawat kalus ko sa labas, ang aking puso ay laging handa sa anumang panganib, ngunit ang panganib ay hindi dumating na parang halimaw sa dilim. Dumating ito sa anyo ang isang matandang babae, sa sikat ng araw. Siya si Aling Sala, ang hilot ng San Lazaro. Respetado siyang lahat, walang sakit, lagnat, o pilay sa baryo na hindi dumadaan sa kanyang makamay na sanay sa mahalamang gamot at dasal. Ngunit sa likod ng kanyang reputasyon bilang manggagamot, may isang bagay sa kanya na nagdudulot ng takot. Ang kanyang gamata, malilit at maitim, ay tila nakikita ang kaluluwa ng kanyang kausap. Ang kanyang ngiti ay laging may kasamang hiwaga. Ang kanyang bahay sa dulong baryo ay puno nga pinatuyong dahon nga boteliyang may lamang kakaibang likido at mga anting-anting. Isang lugar na iniiwasang ng mabata. Isang umaga habang kami ni Luna ay nag-ayos ng aming panindang bawang, natanaw namin si Aling Selana naglalakad papalapit sa aming pwesto, isang pambihirang pangyayari. Hindi siya umalis sa kanyang bahay maliban na lang kung may tumatawag sa kanya para manggamot. Agad akong kinabahan. Hinawakan ko ang braso ni Luna, isang babala na mag-ingat. Magandang umaga sa inyo, Elara, Luna, bati niya. Ang kanyang boses ay tila tuyong dahon na kinakaskas ng hangin. Kamusta na kayo? Nabalitaan ko ang nangyari sa inyo noong gabing umulan. Isang malaking hayop daw ang sumirang ng inyong bintana.
Mabuti na lang at ligtas kayo. Ang kanyang masalita ay tila puno ng pag-aalala, ngunit ang kanyang mamata ay nagsasabi ngang iba. Sinusuri niya ang bawat sulok ng aming munting tahanan, tila may hinahanap. Salamat sa pag-alala, Aling Sala. Awang Diyos at nalampasan namin. Sagot ko, pinipilit na maging kalmado. Nabalitaan ko rin, pagpapatuloy niya. Hindi inaalis ang tingin sa akin na may isang dayo raw na napatpat sa ating baryo bago ang bagyo. Isang binatang makisik, sabi nga nakakita. Ngunit pagkatapos ng ulan, tila naglaho na parang bula. Hindi mo ba siya napapansin, Elara? Nanuyo ang aking lalamunan. Alam kong nasa likod bahay lang si Kael, marahil ay nakikinig. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Aling Sala. Marahil ay umalis din agad. Alam mo naman dito sa atin, bihira ang nagtatagal na dayo. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Aling Sala. Ganun ba? Sayang naman. Alam mo, Elara, ang halimaw sa panahon ngayon ay hindi na laging nakakatakot ang itsura. Minsan, nakanyong tao sila. Nagtatago sila sa likod ng magandang mukha at matatamis na salita. Ang bawat salita niya ay isang patalim na dahan-dahang bumabaon sa aking dibdib. Tumingin siya kay Luna, na ngayon ay namumutla na. At ang pinakamasama sa lahat ay kapak, may mataong nagpapatuloy sa kanila. Mataong nakakalong ng ahas sa kanilang sariling tahanan. Hindi nila alam na ang kamandak nito ay maaring lumason sa buong komunidad. Kumuha siya ng isang talingang bawang mula sa aming sabitan at inamoy ito. Ang bawang, sabi niya, mabisang panangga. Ngunit wala itong silbi kung ang panganib ay ikaw na mismo ang nagpapasok at nagpapatuloy sa iyong pamamahay. Ibinagsak niya ang bawang sa mesa at ang tunok nito ay tila isang malakas na dagok. Napatingin siya sa kuba ni Luna. Kawawang bata. Dala-dala mo na nga ang sarili mong pasanin, daragdagan pang problemang iba. Ang kanyang masalita ay malupit, isang kalkuladong lason na idinisenyo para saktan si Luna at pakdudahan ako. Bago pa ako makasagot, nakabot na siyang bayad para sa bawang na kinuha niya. Alis na ako. Mag-ingat kayong dalawa. Hindi natin alam kung ano ang gumagala sa dilim. O kahit sa liwanag. Tumalikot na siya at naglakad palayo. Iwan kaming dalawa ni Luna na tulala at nanginginig. Ang kanyang pagbisita ay isang malinaw na mensahe, alam niya. O kung hindi man, malakas ang kanyang hinala. At siya ay isang mapanganib na kalaban. Nang gabing iyon, kinausap ko si Kael. Narinig niya ang lahat. Kailangan ko nang umalis. Sabi niya, ang kanyang mukha ay puno ng pag-alala. Inilalagay ko kayo sa panganib. At saan ka pupunta? Tanong ko. Tinutugis ka pa rin nila. Dito, kahit papaano may magagawa pa tayo. Dun sa labas. Mag-isa ka lang. Sa kauna-unahang pakakataon, nakita ko ang aking sarili na pinoprotektahan siya. Hindi lang dahil kay Luna, kundi dahil alam kong nagsasabi siyang totoo. Ang tunay na panganib ay hindi siya. Ang kinatatakutan ko ay ang matandang babaeng nakpanggap na nag-alala. Kinabukasan, ang aking takot ay nakatotoo. Isang balita ang mabilis na kumalat sa buong baryo. Ang kambing ni Mang Taban ay natakpuang patay sa kulungan nito. Ang katawan ay buo, walang galos, ngunit tuyong-tuyo na parang isang basahan. At sa lig nito, may dalawang maliit na butas. Nanlamig ang buong katawan ko nang marinig ko ang balita. Ito na, nagsimula na siyang kumilos. Ang manggabulungan tungkol sa aswang ay muling nabuhay. Ang takot ay muling gumapang sa pusong mga taga San Lazaro. Alam kong ito ay gawa ni Aling Sala. Isang kalkuladong hakbang. Lumikas siya ng problema at itinanimin na niya sa isip na mataw kung sino ang dapat sisihin ang estrangherong bigla na lang naglaho. Si Kael. Ang mamapakmasit na mata ni Aling Sala ay nasa amin. At alam kong ang pagkamatay ng kambing na iyon ay simula pa lamang ng kanyang masamang plano. Ang tunay na halimaw ng San Lazaro ay hindi ang nilalang na nagpapagaling sa aming likod bahay. Ito ay ang matandang babaeng nakangiti habang dahan-dahang nilalason ang isipan ng buong baryo. Ang pagkamatay ng kambing ni Mang Taban ay hindi naging huli. Ito ay naging simula lamang ng isang madugong kabanata sa kasaysayan ng San Lazaro. Kinabukasan, ang manok ni Alinita ay natapuang walang buhay sa kanilang kulungan. Ang kanilang balahibo ay nakalat ngunit ang katawan ay buo.
Maliban sa dalawang maliit na marka sa kanilang ngalik, pagkalipas ng isang araw, ang bieg ni Kaambo na sanay panghanda sa pista ay natakpuang nakahandusay sa putikan, tuyo at nanigas. Bawat umaga, isang bagong kwento ng katayan ang gumigising sa baryo. Ang dating payapang San Lazaro ay nabalot na ngayon ng isang kumot ng takot. Ang mga tao ay hindi na nagtatambay sa labas pagsapit ng dilim. Ang mga bintana ay mas maagang isinasara, pinapalibutan ng mas makakapal na talingbawang. Ang dating masayang kwentuhan sa tindahan ni Aling Patching ay napalitan ng mga pabulong na usapan at matinging puno ng pagdududa. Ang takot ay isang sakit na mabilis kumalat at ang lunas na hinahanap ng lahat ay isang taong maaring pagbuntunan ng sisi. Dito pumasok sa eksena si Mang Berto. Si Mang Berto ang kapitan ng matanot sa aming baryo. Isang lalaking malaki ang katawan at mas malaki pa ang boses. Gusto niya ang atensyon. Ang pakiramdam na siya ang tagapagtanggol. Ang bida, isang hapon, habang ang mga kalalakihan ay nag-iipon sa harap ng barberya, nagsimula siyang magtalumpati. Hindi na ito tama. Sigaw niya, idinadabok ang kanyang kamao sa isang kahoy na bangko. Ilang hayop pa ang kailangang mamatay? Hindi ito gawang asonggala. Ito ay gawang demonyo. Isang halimaw na naglalakad sa ating mabukirin sa gabi. Ang matao ay tumango. Ang kanilang mamukha ay punong pangamba. Sa gitna ng kanilang pag-usap, dahan-dahang lumapit si Aling Sela, dala ang kanyang bayong na puno nga dahon. Tila nakataon lang ang kanyang pakdaan. Ngunit alam ko, bawat kilos niya ay may dahilan. Huminahon kayo, sabi niya sa mahinahon ngunit may bigat na boses, at ang lahat ay natahimik para makinig sa kanya. Ang galit ay hindi makakatulong. Kailangan nating mag-isip. Ang gumagawa nito ay hindi isang ordinaryong magnanakaw. Isa itong nilalang na uhaw. Uhaw? Mabilis na tanong ni Mang Berto na tila ito ang hudyat na hinihintay niya. Tulad ng isang aswang? Isang kolektibong panginginig ang dumaan sa manakikinig. Dahan-dahang tumango si Aling Sela. Ang kanyang muka ay larawan ng malalim na pag-alala. Kailan ba nagsimula ang lahat ng ito? Tanong niya sa hangin. Isipin ninyo. Hindi ba't nagsimula lang ang mapatayan na ito ng may isang dayo na dumating sa ating baryo? Isang estrangherong hindi natin alam ang pinanggalingan? At ngayon, pagkatapos ng baryo, saan na siya nagpunta? Bakit hindi na natin siya nakikita? Ang kanyang nga salita ay parang nabatong ibinaksak sa isang tahimik na lawa, lumilika ng maalon ng hinala. Si Mang Berto ang sumalo sa maalon na iyon. Biglang tumayo siya ng tuwid. Tama si Aling Sela! Sigaw niya. Naalala ko, noong gabing namatay ang aking biik, may nakita akong anino malapit sa kulungan. Isang aninong matangkat, tulad ng estrangherong iyon. Siya ang may gawa nito. Sigurado ako, isang kasinungalingan iyon. Alam ko, ngunit sa puso nga tao natatakot, ang isang magandang kasinungalingan ay mas madaling paniwalaan kaysa sa isang komplikadong katotohanan. Ang takot ng baryo ay mayroon ng pangalan. Ang pangalan niya ay Kael, ngunit hindi doon natapos ang lason. Isang matandang babae mula sa umpukan ng nagsalita. Takasabi niya, hindi ba at sa tindahan ni na Elara at ng kanyang kubang pamangkin huling nakita ang lalaking iyon? Lahat ng mga mata ay napabaling sa direksyon ng aming pwesto. Idinada ni Aling Sela ang kanyang huling kamanda. Si Elara, sabi niya na may halong pag-alala. Palagi nang may pakalihim ang babaeng iyon. At ang pamangkin niyang si Luna, may kakaiba sa batang iyon. Sila lang ang hindi taga rito sa atin. Hindi ba? Baka naman alam nila kung nasaan ang halimaw? O baka, sila pa ang nakakanlong dito. Ang pagbabago ay mabilis at malupit. Kinabukasan, ang mundo namin ay nag-iba. Ang makapitbahay na dati bumabati, sa amin tuwing umaga ay yumuyuko na lang o tumatawid sa kabilang kalsada para iwasan kami. Ang aming nasuki ay biglang nawala. Ang ilang bumibili ay hindi kami tinitingnan sa mata. Inaabot ang bayad at mabilis na umaalis. Ang mabulungan ay sumusunod. Sa amin saan man kami magpunta, masalitang kasing talim ng kutsilyo. Sila ang kumukupkop sa aswang. Matraidor, baka isa rin sa kanila ay halimaw. Isang hapon, habang nag-ayos ng paninda si Luna, isang maliit na bata ang lumapit, ang anak ng aming suki. Ninisiyan siya ni Luna at inabutan ng isang pirasong kendi. Ngunit bago pa ito makuha ng bata,
Mabilis siyang hinila palayo ng kanyang ina. Huwag kang lalapit diyan. Sigaw ng ina sa kanyang anak habang tinitingnan si Luna na may pinahalong takot at pakasuklam. Nakita ko ang pagguho ng mundo sa mga mata ni Luna. Ang kanyang ngiti ay dahan-dahang nawala at ang kendi ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Tumakbo siya papasok sa bahay. Ang kanyang ngahikbi ay sinasabayan ng aking pagpipigil ng galit. Ang gabi sa aming tahanan ay naging mas mabigat pa. Si Kael, na naririnig ang lahat mula sa kanyang silid, ay sinusuntok ang dingding sa bigo at walang magawang galit. Kasalanan ko ito. Paulit-ulit niyang sinasabi, ako ang dahilang ng paghihirap ninyo. Hayaan ninyo akong lumabas at harapin sila. Para ano? Sagot ko, para patunayan ang kanilang makasinungalingan? Ang pagpapakita mo sa kanila ngayon ay parang pag-amin na sa isang kasalanang hindi mo ginawa. Si Luna ay umiyak nang tahimik sa isang sulok. Ang sakit na dulot ng pangungutya sa kanyang kapansanan ay wala kumpara sa sakit na nararamdaman niya ngayon ang ituring na kasapwat ng kasamaan. Ako ang natirang nakatayo sa gitna ng unos na ito. Pilit na pinatatak ang aking sarili para sa kanila. Ngunit sa luplup ko, ako ay durok na. Ang matingin na aking makababaryo, mataw na kasama ko sa hirap at ginhawa, ay mas masakit pa sa anumang sugat. Alam kong si Aling Sala ang may paka ng lahat. Ginamit niya ang takot ng mga tao bilang kanyang sandata. At kami ang kanyang ginawang target. Ang tunay na halimaw ay hindi lamang ang pumapatay ng mahayop sa gabi. Ito rin ay ang sismis na kumakalat sa umaga, ang paghuhusga na sumisira ng buhay, at ang put na itinatanim sa puso ng mga taong dati makakaibigan. Ang paninisi ay naibigay na. Ang aming mapangalan ay minarkahan na. Kami ay naging madayuhan sa aming sariling baryo, napapaligiran ng mga kapitbahay na ngayon ay aming makaaway. At alam kong ang mabulungan at masasamang tingin ay simula pa lamang. Isang mas direktang pag-atake ang nalalapit na. Ang hangin sa San Lazaro ay naging mabigat at siksik sa tensyon. Ang dating palakaibigang ngitian ay napalitan ng matatalim na titik. Ang mabulungan ay naging hayagang paratang. Alam kong malapit nang sumabok ang lahat. Na ang pasensya nga taong nila Sonny, Aling Sala ay paubos na. At ang pagsabok na iyon ay dumating isang hapon. Habang ang araw ay nagsisimula ng magtago sa likod ng mabundok, nakiwan ng maaninong kulay dugo sa kalangitan. Narinig namin sila bago pa man namin sila makita. Isang ugong nga maraming galit na boses, sinasabayan ng kalampak na maitak at palako. Mula sa aming bintana, natanaw namin ang isang umpukan ng nga tao. Halos lahat ng kalalakihan ng baryo na nagmamarsa patungo sa aming bahay. Dala nila ay hindi lamang nga sulo na nagliliyab, kundi pati ang put sa kanilang mamata. Sa unahan nila, naglalakat si Mang Berto. Ang kanyang dibdib ay nakaumbok sa pakmamalaki at sa tabi niya, si Aling Sela, na tila isang reyna na pinapanot ang kanyang masundalo. Sa loob ng aming bahay, ang hangin ay hindi halos magalaw. Hinawakan ko ang aking itak, ang lamig nito ay gumagapang sa aking palat. Si Luna ay umiyak sa isang sulok, ang kanyang maliliit na hikbi ay tila sinasaksak ang aking puso. Si Kael ay nakatayo sa gitnang silid, ang kanyang makamao ay nakakuyom. Isang nakalap na galit at pakabigo ang mababasa sa kanyang mukha. Manatili kayo sa loop, sabi niya sa amin. Ako ang haharap sa kanila. Huwag, pigil ko. Iyan ang gusto nilang mangyari. Ngunit huli na ang lahat. Pinalibutan na nila ang aming munting bahay. Lara, ilabas mo ang halimaw na itinatago mo? Umaling-awngaw ang boses ni Mang Berto. Punong ang pekeng katapangan. Huwag mo nang idamay ang buong baryo sa iyong kasalanan. Isuko ninyo ang aswang. Nakpanting ang aking tainga. Lumabas ako sa aming pinto, hinarangan ang daan, at hinarap sila. Wala kaming itinatagong halimaw. Sigaw ko pabalik. Ang aking boses ay nanginginig ngunit punong determinasyon. Mga kapitbahay, mga kaibigan, kilala ninyo ako. Lumaki ako dito. Pinalaki ko si Luna sa harap ninyo. Paanong mas paniniwalaan ninyo ang makasinungalingan kaysa sa mga taong nakasama ninyo sa buong buhay ninyo? Ngunit ang aking nasalita ay parang ibinulong lang sa hangin. Ang kanilang mamukha ay sarado. Ang kanilang maisip ay nalason ng takot. Sinungaling. Nakita namin ang ebidensya. Ang aming mahayop. Sigong isa. Kasapot kang demonyo. Sigong isa pa.
Habang ang maparatang ay parang nabatong ibinabato sa akin, isang anino ang lumabas mula sa aking likuran. Si Kyle. Hindi na niya natiis na magtago habang kami ni Luna ang sinasaktan. Ang kanyang paglabas ay nagdulot ng pag-atras ng mataw. Isang kolektibong pahinga ng takot at pakamangha. Tumayo siya sa tabi ko, matikas at walang takot. Wala akong kasalanan. Mariin niyang sabi, ang kanyang boses ay umaling-aungaw sa buong paligid. Hindi ako ang pumapatay ng inyong nga hayop. Nandito ako para magtago, hindi para manakit. Dito na sumingit si Aling Sala. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong. Isang maliit na palayok na gawa sa maitim na luwat ang nasa kanyang nga kamay. Isang mapanlinlang na ngiti ang nasa kanyang ngabi. Kung wala kang itinatago, iho. Sabi niya sa malumanay na boses na nakakakilabot, hindi ka siguro matatakot sa isang munting pagsubok, hindi ba? Bago pa man makakilos si Kyle, ibinuka ni Aling Sala ang kanyang palad at hinipan ang isang maitim na pulbos mula sa palayo. Ang pulbos ay lumipat sa hangin at dumapo sa dibdib ni Kyle. Isang sigaw ng matinding sakit ang kumawala mula sa bibig ni Kyle. Isang sigaw na hindi galing sa isang tao. Nagsimula siyang mangisay at sa harap nga, aming nga mata, isang karumal-dumal na pagbabagong anyo ang naganap. Ang kanyang balat ay tila hinihila at pinupunit mula sa loob. Narinig namin ang malalagutong na tunongang kanyang mabuto na nakbabagong ang posisyon. Ang kanyang mamata ay nagliyab sa pula, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa hindi may paliwanag na sakit. Ang kanyang makuko ay humaba at naging itim na parang mapatalim. Ang kanyang ngipin ay tumulis at naging napangil. Sa loob lamang ilang segundo, ang binatang makisik ay naging isang nilalang mula sa bangungot. Nakitang ng taga-baryo ang isang halimaw. Ngunit ang nakita namin ni Luna ay ang paghirap sa kanyang mga mata, isang tahimik na pagsusumamo habang ang kanyang katawan ay ipinakakanulo siya. Aswang! Siya nga! Isang sigaw ang narinig at iyon ang naging hudyat. Nagsimulang umulan ng mabato. Ang takot ng matao ay naging isang marahas na galit. Binato nila si Kyle, ngunit ang ilan sa mga bato ay tumatama sa amin. Sa gitnang kaguluhan, ang halimaw na anyo ni Kyle ay hindi gumanti. Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay kay Luna, isang tingin ng paumanhin at pamamalam. Pagkatapos, sa isang malakas na ungong sakit, tumalikot siya at tumakbo. Sinira ang aming bakot na kawayan at naglaho sa kadiliman ng kakahuyan. Ang galit ng mga tao, ngayong wala na ang kanilang target, ay ibinaling sa amin. Makasabwat ng demonyo, matraidor. Sigaw nila, palapit ng palapit. Hinawakan ni Aling Sala ang sulo mula kay Mang Berto at itinaas ito. Hindi na sila maaring manatili dito. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay parang isang hato. Dala nila ang sumpa sa ating baryo. Palayasin ang makampon ng kadiliman. At nagsimula ang pakbato. Ginamit ko ang aking katawan para salagin ang mabato at putik na para kay Luna. Ang bawat tama ay isang kirot, hindi lang sa aking katawan, kundi sa aking kaluluwa. Ang mataong dati itinatawag naming kaibigan ay siya na ngayong dumudura at nananakit sa amin. Itinulak kami. Kinalatkat palayo sa aming tahanan. Umalis na kayo at huwag nang babalik. Sigaw ni Mang Berto, habang itinutulak ako dahilan para kami matumba sa putikan. Hinilak ko si Luna patayo. Ang kanyang pagiyak ay tila isang punyal sa aking dibdib. Wala na kaming nagawa kundi ang maglakat palayo. Palayo sa nag-iisang tahanang aming kinagisnan. Sa bawat hakbang, ramdam namin ang mabato at ang kanilang masumpa na tumatama sa aming ngalikuran. Bago kami tuluyang lamunin ng dilim, lumingon ako sa huling pagkakataon. Ang aming malit na bahay ay pinasok ng ngataw. Ang aming makagamitan ay inihahagi sa labas. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo si Aling Sala. Ang kanyang muka ay nasisinagang ng apoy mula sa mga sulo. Isang ngitiing tagumpay ang nasa kanyang ngalabi. Isang ngiting malupit at walang awa. Ang imaheng iyon ay nasunok sa aking isipan. Ang sakit ng pagkakanulo ay mas masahol pa sa sakit ng masugat sa aking katawan. Nawala sa amin ang lahat sa isang gabi. Ngunit habang naglalakad kami sa madilim na daan, walang patutunguhan, isang bagong damdamin ang isinilang sa loob ng aking puso. Hindi ito takot o awa sa sarili. Ito ay isang malamig at matigas na determinasyon. Itinaboy nila kami, sinaktan,
at inalisang nanggal. Ngunit hindi nila kami sinira. Ipinapangako ko, sa ngalan ng buwang hindi namin makita sa kalangitan, babalik kami. At sa aming pakbabalik, malalaman ng buong San Lazaro kung sino ang tunay na halimaw. Ang gabi ay naging aming tanging saksi at kanlungan. Naglakad kami ng walang tiyak na direksyon, papalayo sa nag-iisang lugar na tinawag naming tahanan. Bawat hakbang ay isang pasakit, hindi lang dahil sa mga pasa at sugat na aming tinamo, kundi dahil sa bigat ng pagkakanulo na nakadagan sa aming mapuso. Si Luna ay nakasandal sa akin. Ang kanyang mahikbi ay huminana at naging tahimik na pagtangis na lamang. Isang tunog na mas masakit pa sa anumang sigaw. Ang daan ay madilim at maputik. Tinahak namin ang mabukirin at pilapil na hindi namin kabisado. Ginagabayan lamang ng alaalang isang lugar na sanay magbigay sa amin ng kaligtasan. Mayroon lamang akong isang lugar na naisip, isang huling pakasa sa gitna ng kawalan. Ang kubo ni Lolo Carding. Si Lolo Carding ay isa ring albularyo, tulad ni Aling Sla, ngunit doon nagtatapos ang kanilang pagkakatulad. Kung si Sla ay nagahari sa pamamagitan ng takot, si Lolo Carding naman ay iginagalang dahil sa kanyang kabutihan at karunungan. Nakatira siya malayo sa sentro ng baryo, sa isang malit na kubo na nakatago sa gitna ng isang kumpol ng matatandang puno ng balete. Malapit sa isang batis na ang tubig ay laging malinaw. Ang kanyang tahanan ay hindi nakakatakot. Ito ay simple, malinis, at napapaligiran ng isang hardin ng sari-saring halamang gamot na ang bango ay nagbibigay ng kapayapaan. Siya ang liwanag sa anino ni Aling Sla. Halos magbubukang liwewe na nang marating namin ang kanyang lugar. Ang aming madamit ay puno ng putik, ang aming mamukha ay gusot sa pagod at pag-iyak. Isang kahabag-habag na tanawin. Nag-atubili ako sa harap ng kanyang pinto, ngunit ang pagod at desperasyon ay nagtulak sa akin na kumatok. Bago pa man dumapo ang aking kamao sa kahoy, ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Si Lolo Carding ay nakatayo roon. Ang kanyang mahabang puting buhok at balbas ay kumikinang sa liwanag ng gasra mula sa loop. Ang kanyang mga mata ay malalim, puno ng pag-unawa, at higit sa lahat, walang bakas ng pagkabigla. Tila ba ang aming pagdating ay isang bagay na matagal na niyang inaasahan. "Pumasok kayo, maiha?" Sabi niya sa mahinahon at mababang boses. Kanina pa ako naghihintay. Sa loob ng kanyang kubo, ang pakiramdam ng kaligtasan ay agarang bumalot sa amin. Ang amoy nga mapinakuluang dahon at ng insenso ay pumuno sa hangin. Walang tanong, walang pahuhusga. Pinaupo niya kami sa isang papak na kawayan at kinuha ang kanyang maliit na baul ng gamot. Gamit ang madahon na kanyang dinikdik, ginamot niya ang aming masugat at pasa. Ang kanyang nga kamay ay magaan at puno ng pag-ingat. Binigyan niya kami ng mainit na sabong manok na may tanglat at malinis na mga damit. Sa bawat kilos niya, ramdam namin ang kanyang dalisay na kabutihan, isang bagay na halos nakalimutan na naming umiral pa sa mundong ito. Nang medyo humupa na ang aming pagod at takot, umupo siya sa aming harapan. "Ngayon," sabi niya, "sabihin ninyo sa akin ang lahat." At ikinuwento ko ang pagdating ni Kael, ang pag-atake na aswang, ang napatayan ng hayop, ang pagbisita ni Aling Sla, at ang malagim na pangyayari kaninang gabi. Habang ako'y nagsasalita, si Lolo Carding ay tahimik na nakikinig. Paminsan-minsan ay tumatango. Ang kanyang mukha ay seryoso ngunit hindi nagpapakitang pagkagulat. Na matapos ako, isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Ang aking kinatatakutan ay naganap na. Sabi niya, matagal nang nilalamon ng inggit at pakauho sa kapangyarihan ang kaluluwa ni Sla. Hindi na siya isang hilot. Isa na siyang mangkukulam na gumagamit ng itim na mahika para kontrolin ang ating baryo. Tumingin siya sa akin. At ang binatang si Kyle, hindi siya ang kalaban dito. Ramdam ko ang kanyang enerhiya. Ito ay enerhiya ng isang nilalang na nakikipaglaban, hindi ng isang pumapatay. Kinumpirma niya ang aking hinala, na hindi lahat ng nilalang ng gabi ay masama. Tulad ng hindi lahat ng tao ay mabuti. Sa gitang aming pag-usap, isang mahinang kaluskos ang narinig namin mula sa labas ng pinto. Isang pakalmot tila isang hayop na sugatan. Tumayo si Lolo Carding at binuksan ang pinto. Isang katawan ang bumaksak papasok sa sahig, si Kyle. Nagawa niyang bumalik sa kanyang anyong tao, ngunit siya ay nasa isang kahabag-habag na kalagayan. Ang kanyang madamit ay punit-punit,
Ang kanyang katawan ay puno nga galos at hiwa mula sa pagtakbo sa masukal na kagubatan. Siya ay namumutla at hirap na huminga. Tumingin siya sa amin at sa kanyang nga mata, nakita ko ang pasasalamat na natakpuan niya kami. Lolo, Carding. Iyon lang ang nasabi niya bago siya mawalan ng malay. Mabilis na lumapit si Luna. Ang kanyang pakalala para sa sarili ay napalitan ng pakalala para kay Kael. Tinulungan namin ni Lolo Carding na buhatin siya at ihihiga sa isang banig. Kumuha ng madahon ang matanda at sinimulang gamutin ang masugat ni Kael. Ang itim na pulbos na ginamit ni Sela, paliwanag ni Lolo Carding habang ginagamot si Kael, ay hindi lang para pilitin siyang makbagong anyo. Ito ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang espiritu. Mabuti na lang at nakarating siya dito. Naroon kaming tatlo. Matakas mula sa sarili naming baryo. Pinagsama-sama ng isang karaniwang kaawe. Ang sugatang halimaw, ang dalagang may kuba, at ang matandang tagapagtanggol. Tiningnan kami ni Lolo Carding, isa-isa. Ang pagdating ninyo dito ngayong gabi ay hindi isang pagkakataon. Ito ay itinakda. Sabi niya, ang kanyang boses ay may bigat ng karunungan. Hindi kayo itinapon dito para lamang magtago at magpagaling ng sugat. Pinagsama-sama kayo dito para lumaban. Sa labas, ang kadiliman ng gabi ay unti-unti nang naglalaho, nagbibigay daan sa maputlang liwanag ng bukang liwewe. Ang nga unang sinang nga araw ay tumagos sa masiwang ng dingding ng kubo. Tilam nga daliring ang pag-asa. Nawala sa amin ang aming tahanan, ang aming kabuhayan, ang tiwala nga aming makapitbahay. Ngunit sa malit na kubong ito, sa pilingang isang mata ng hindi kami hinusgahan, natakpuan namin ang isang bagay na mas mahalaga. Isang kanlungan, isang layunin, at isang pamilyang handang lumaban ng makakasama. Ang aming pagkatapon ay hindi naging katapusan. Ito pala ang simula. Ang simula ng aming pagbawi sa lahat ng kinuha sa amin. Ilang araw ng pansamantalang kapayapaan ang lumipas sa loob ng kubo ni Lolo Carding. Naging isa itong munting mundo para sa aming tatlo. Isang kanlungan mula sa galit ng baryo. Si Kael ay unti-unti nang lumalakas. Ang lason ni Aling Sela ay nilalabanan ng mahalamang gamot ng matanda. Nakaroon kami ng isang bagong routine. Sa umaga, tinutulungan namin ni Luna si Lolo Carding sa kanyang hardin. Sa hapon, nausap kami, pinaplano ang aming susunod na hakbang. At sa gabi, ang katahimikan ay nagahari, isang katahimikang laging may kasamang pagbabantay. Ngunit ang kapayapaan ay isang manipis na kumot lamang, at isang gabi, ang kumot na iyon ay marahas na pinunit ng isang masamang panaginip. Nagsimula ito nang mapansin kong hindi mapakali si Luna sa kanyang pakakatulog. Siya ay gumagalaw-galaw sa kanyang banig. Ang kanyang pahinga ay naging mabilis at mababaw. May masalitang namumutawi sa kanyang nalabi, ngunit hindi ko maintindihan. Alam kong siya ay nasa isang lugar na malayo at madilim. Sa loob ng kanyang panaginip, si Luna ay nakatayo sa isang lugar na walang katapusan. Ang sahig ay malamig na bato at isang makapal na ambon ang bumabalot sa lahat, nilalamon ang anumang liwanag. May mga bulong sa hangin, mga tinik na masama at nanunukso, tinatawag ang kanyang pangalan mula sa lahat ng direksyon. Isang matinding takot ang gumapang sa kanyang puso. Ang pakiramdam na siya ay tinutugis, na siya ang pakay ngang isang bagay na hindi niya makita. Sa gitna ngang kadiliman, isang munting liwanag ang lumitaw. Naglakad siya patungo rito at habang siya ay lumalapit, ang liwanag ay nakahugis ang hugis ng isang babae, ang kanyang ina. Hindi ito isang solidong katawan, kundi isang anyo na gawa sa sinak ng buwan. Ang kanyang muka ay malungkot ngunit punong determinasyon. Hindi bumuka ang bibig ng kanyang ina para magsalita. Ang boses nito ay direktang umalingaw-ngaw sa isipan ni Luna, isang tinik na puno ng pagmamahal at pagmamadali. Luna, anak ko, sabi ngang tinik, makinig kang mabuti. Isang malaking kadiliman ang paparating. At ikaw ang kanyang sadya, hindi ang baryo, hindi ang iyong makasama. Ikaw, mayroon kang isang bagay na nais niyang kunin, isang liwanag na matagal na niyang inaasam. Nakpakita ang kanyang inangang isang imahe sa isipan ni Luna, isang pulseras na gawa sa kahoy at kumikinang ng mga bato. Ito ang iyong pananggalang. Ito ang susi.
Ito ang alaala ng kung sino ka at kung ano ang nasa iyong dugo, pagpapatuloy tinik. Hanapin mo ito. Iswat mo. Gigisingin ito ang lakas na natutulog sa iyong kaluban. Isang lakas na minanamo pa sa ating maninuno. Bigla, ang ngabulong sambon ay lumakas at naging maaninong walang mukha. May mahahabang kamay na pilit inaabot si Luna. Ang liwanag ng kanyang ina ay nagsimulang humina habang itinutulak nito palayo ang maanino. Magpakatatag ka, anak ko! Hanapin mo ang pulseras. Iyon ang huling salitang narinig ni Luna bago siya lamunin ng isang nakapangingilabot na lamig. Huwag! Isang malakas na sigaw ang gumising sa aming lahat. Si Luna ay napabalikwas ng bangon. Ang kanyang katawan ay nanginginig at basang-basa ng malamig na pawis. Ang kanyang mga mata ay nalalaki sa takot. Agad kaming lumapit ni Kael sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang mabalikat. Luna, panaginip lang iyon. Ligtas ka dito. Ngunit umiling siya. Ang maluha ay bumabagsak mula sa kanyang mamata. Hindi, tiya, totoo iyon. Sinanay, nakita ko siya. Nagbabola siya. Sabi niya. Hirap na huminga. Ang pulseras. Sinabi niya. Kailangan ko ang pulseras. Sa pakarinig ko sa masalitang iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang pulseras. Ang masalita mula sa kanyang panaginip ay halos eksakto sa mahuling habilin sa akin ng kanyang ina maraming taon na ang nakalipas. Ito na ang panahong matagal ko ng kinatatakutan at hinihintay. Ang pangako ay kailangan ng tuparin. Shh! Tahan na, sabi ko. Ang aking boses ay mas matatak na ngayon. Naintindihan ko. Luna, alam ko ang sinasabi mo. Tumayo ako at nagtungo sa aking munting tampipi, ang nag-iisang bagay na nadala ko mula sa aming bahay. Mula sa pinakailalim, sa ilalim ng galumang damit, kinuha ko ang isang maliit na kahon na gawa sa kamagong, nakabalot sa isang kupas na piraso ng seda. Dinala ko ito sa harap ni Luna. Ang mamata ni Kael at Lolo Carding ay nakatuon sa maliit na kahon, ramdam nila ang kahalagahan ng sandaling iyon. Dahan-dahan kong binuksan ang takip. Sa loop, nakalatak sa isang pulang tela, ay ang pulseras. Hindi ito magarbo. Ito ay mukhang sinauna. Gawa ito sa isang maitim at makinis na kahoy, na pinagduktong-duktong isang bagay na tila gintong sinulit. Ang nakabaon sa kahoy ay maliliit at bilugang bato na kulay gatas. Nasa liwanak ng gasera ay tila humihigop ng liwanak at naglabas mong sarili nitong mahinang kislap. Ito ang pamana sa iyong ng iyong ina, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig sa emosyon. Bilin niya sa akin. Ibigay ko lang ito sa iyo sa oras ng iyong matinding pangangailangan. Sa tingin ko, Luna, ito na ang oras na iyon. Nanginginig ang makamay ni Luna habang inaabot niya ito. Sa sandaling dumampi ang kanyang madaliri sa pulseras, isang mahinang kislap at init ang gumapang mula rito. Tinulungan ko siyang iswat ito sa kanyang kanang pulso. Nang maksara ang kawit nito, isang nakikitang pagbabago ang nangyari. Isang alon ngang init ang tila gumapang mula sa pulseras, umakyat sa kanyang braso at kumalat sa kanyang buong katawan. Ang kanyang panginginig ay biglang tumigil. Ang takot sa kanyang mamata ay napalitan ng isang kakaibang kalinawan at kapayapaan. Tila ba may isang mabigat na bagay ang naalis sa kanyang balikat. Itinaas niya ang kanyang kamay, pinakmasdan ang pulseras sa kanyang pulso. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mata may nakita akong bagong lakas, isang tapang na hindi ko pa nakikita dati. Ramdam ko siya, tiya, bulong niya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. Ramdam ko si nanay. Nandito lang siya. Tahimik lang kaming nakatingin sa kanya. Ang hangin sa loob ng kubo ay tila nagbago. Napuno ngang isang enerhiyang hindi ko may paliwanag. Ang bangungot ay isang babala. Ngunit ito rin pala ay isang susi. Isang susi na nagbukas ang isang pinto sa kalooban ni Luna na matagal nang nakasara. Hindi pa namin alam kung anong lakas ang nagising sa kanya o kung paano ito kukontrolin. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang dalagang itinaboy at tinawak na kasabwat ng demonyo ay hindi na isang simpleng biktima. Ang kadiliman ay paparating para sa kanya. Iyon ang sabi ngang panaginip. Ngunit ngayon, salamat sa pamanang kanyang ina, handa na siyang harapin ito. Ang panaginip ni Luna ay nag-iwan ng isang hindi mapakali na enerhiya sa loob ng kubo. Ang takot ay napalitan ng isang mapilit na pangangailangan na kumilos. Hindi na kami mga biktima na naktatago.
Kami ay mga taong binigyan ng isang babala at isang sandata. Lahat kami ay napatingin kay Lolo Carding. Ang aming mamata ay puno ng isang hindi nasasabing tanong. Ano ang susunod naming gagawin? Tumango ang matanda. Tila nababasa ang aming maisipan. Ang panaginip ay isang mensahe, sabi niya, at ang pulseras ay isang susi. Ngunit bago natin buksan ang pinto, kailangan muna nating makita kung ano ang nasa likod nito. Kailangan nating alamin ang tunay na anyo at pakaing ating kaaway. Ipinaliwanag niya na kailangan nilang magsagawang isang ritual, isang makapangyarihang paktawas na hindi lamang para alamin ang sakit, kundi para bigyan ng liwanag ang kadilimang bumabalot sa San Lazaro. Ito ay mapangganyi bababala niya. Dahil sa pagtingin natin sa kanila, maaari rin nilang maramdaman na sila ay tinitingnan. Ngunit wala na atrasan. Ang aming determinasyon ay buo na. Binigyan kami ni Lolo Carding ng gagawain. Si Kael, na medyo malakas na ngayon, ay inutusan niyang kumuhang isang sanga mula sa pinakatuktok ng 100 taong puno ng balete na hindi kalayuan. Si Luna naman ay pinakuha niya ng tubig mula sa puso mismo ng batis, kung saan ang daloy ay pinakamalakas at pinakadalisay. Ako ang natasang magdikdik ng 7 uringang dahon na may matatapang na amoy, kasama na ang dahon ng bayabas, suha at sampalok. Habang kami ay abala sa labas, inihanda ni Lolo Carding ang lupngang kubo. Gumuhit siya nga isang malaking bilok sa sahig na lupa gamit ang pinahalong asin at abo mula sa banal na kahoy. Sa gitna nito, ipinatong niya ang isang malaki at itim na palayok na puno ng tubig na dinala ni Luna. Ang hangin ay napuno ng amoy na kamangyan na kanyang sinunog. Ang makapal na usok nito ay unti-unting pumuno sa maliit na espasyo. Pagzapit na gabi, umupo kaming apat sa paligid na bilog. Ang tanging liwana ay namumula sa isang puting kandila na inilagay ni Lolo Carding sa gitna ng palayo na may tubig. Ang apoy nito ay sumasayaw. Lumilikha nga aninong tila may sariling buhay. Nagsimulang magdasal si Lolo Carding sa isang lengguwaheng hindi ko maintindihan, manggasalitang sinauna at makapangyarihan. Ang kanyang boses ay mababa at malakas, at tila ba ang buong kubo ay nanginginig sa bawat salitang kanyang binibigkas. Luna, iha, sabi niya, ipatong mo ang iyong kamay na may pulsara sa ibabaw ng tubig. Huwag mong ididikit. Hayaan mong maramdaman ng tubig ang iyong pulso, ang tibok ng iyong dugo, ang init ng iyong pamana. Nanginginig na sinunot ni Luna ang utos, sa sandaling ang kanyang kamay ay nasa ibabaw ng palayok. Ang apoy ng kandila ay biglang lumaki at nakiba ng kulay. Naging asul. Ang usok ng kamangyan ay nagsimulang umikot sa ibabaw ng tubig. Ang dating tahimik na tubig sa palayok ay nagsimulang gumalaw. Nga imahe, malabo sa simula, ang unti-unting nabuo sa ibabaw nito. Ang unang imahe ay si Mang Berto. Nakita namin siya, hindi bilang isang mayabang na tanot, kundi isang anino na gumagapang sa dilim patungo sa kulungan ng baboy ni Kaambo. Sa harap ng aming nga mata, nakita namin siyang nakbagong anyo. Hindi ito marahas tulad ng kay Kael. Ito ay mabilis at sanay. Ang kanyang katawan ay yumuko at yumikli. Ang kanyang muka ay humaba na parang sa isang baboy ramo, at matatalas na pangil ang lumabas sa kanyang bibig. Siya ang pumatay sa mga hayop. Ang katibayan ay malinaw na lumulutang sa tubig, na bago ang imahe. Ngayon, ang nakikita namin ay ang loop ng bahay ni Aling Sala. Hindi siya naghahalaw ng mahalamang gamot. Ang nasa kanyang harapan ay isang kumukulong kaldero na punong ng isang itim at malapot na likido. At sa tabi niya, nakaluhot na parang isang tapat na alagad, ay si Mang Berto. Maliwanag pa sa sikat ng araw sila ay makasapwat. Nakita namin kung paano inabutan ni Sala si Bertong isang botelya ng likido na mabilis nitong ininom bago umalis para sa kanyang susunod na pag-atake. Ang huling pangitain ang pinakanakakakilabot sa lahat. Nakita namin si Aling Sala na nakatingin sa sarili niyang mangkok na may tubig, at sa loob ng mangkok na iyon, ang nakikita niya ay ang imahe ni Luna. Ngunit hindi ang Luna na kilala namin. Ang Luna sa kanyang pangitain ay nakatayo ng tuwid, walang kuba, at ang buong katawan nito ay nagliliwanag. Ang pulsara sa kanyang braso ay kumikinang na parang isang bituin, at ang mukha ni Aling Sala, habang tinititigan ang imaheng iyon, ay naging isang maskara ngang matinding inggit, kasakiman at paghahangat. Isang boses ang umalingaw mula sa tubig. Ang boses ni Sala, punong pait, ang kapangyarihan ng huling tagapangalaga.
Sa isang hamak na kuba lamang napunta. Sa isang walang kwentang nilalang. Akin dapat iyon. Sa akin. Biglang namatay ang kandila. Ang naimahe ay naglaho. At ang kubo ay binalot ng kadiliman. Si Luna ay napahiyaw at binawi ang kanyang kamay. Nangingini kaming lahat sa aming nakita. Si Lolo Carding ang unang nagsalita. Ang kanyang boses ay mabigat sa katotohanang ibinunyag. Ngayon, alam na natin, sabi niya. Si Aling Sala ay isang mangkukulam na naghahangat ng kapangyarihang hindi para sa kanya. Si Mang Berto ang kanyang alagad, isang aswang na sunod-sunuran sa kanya kapalit ng lakas. Tumingin siya kay Luna. At ikaw, Iha, ikaw ang kanilang tunay na pakay. Ikaw ay isang tagapakmana, ang huli sa lahingam ga tagapangalaga, manilalang na may likas na kapangyarihan na magilomet magprotekta. Ang iyong kuba ay hindi isang kapansanan, kundi isang selyo, isang balat kayo upang itago ang iyong tunay na kalikasan. At ang pulseras ang susi para buksan ang selyong iyon. Ngayon, lahat ay naging malinaw. Ang mapakamatay ngayop ay isang palabas. Ang pagbibintang kay Kael ay isang perpektong plano para alisin ang isang posibleng sagabal at para pakisahin ang baryo laban sa amin. Ang tunay na layunin ni Sala ay makuha si Luna. Hintayin ang tamang panahon marahil isang espesyal na kabilugan ng buwan at isagawa ang isang ritual para ilipat ang kapangyarihan ni Luna sa kanyang sariling katawan. Ang katotohanan ay mas masahol pa sa aming mga haka-haka. Ang galit ay pumalit sa takot sa aming mga puso. Ang paghihirap ni Kael, ang kahihiyan ni Luna, ang pakawalang aming tahanan lahat ay bahaging isang masamo at makasariling plano. Hindi na kami matakas na natatago. Kami na ngayon ang tanging makakapigil sa kanya. Ang ritual ay hindi lang nakbunya ng aming kawe. Ipinakita rin nito ang aming sariling lakas, ang tadhana ni Luna. At sa gabing iyon, sa ilalim ng bubong ni Lolo Carding, isang bagong panunumpa ang isinilang. Poprotektahan namin ang huling tagapangalaga. At babawiin namin ang San Lazaro mula sa kamay ng isang mangkukulam. Ang kaalaman sa katotohanan ay isang mabigat na pasanin. Alam na namin kung sino ang kalaban at kung ano ang kanilang pakay. Ngunit ang bawat oras na lumilipas ay isang paghihintay na punong kaba. Hindi namin alam kung kailan sila kikilos, kung paano, o kung saan. Ang kubo ni Lolo Carding ay naging aming munting kuta, ngunit alam naming hindi ito sapat para pigilan ang isang determinadong mangkukulam. Ang kanilang pag-atake ay dumating sa gabingang bagong buwan, kung kailan ang kadiliman ay pinakaganap at ang kapangyarihan ni Aling Sala ay nasa kanyang kasukdulan. Nagsimula ito sa isang hindi natural na ambon na bumalot sa aming paligid. Isang ambon na makapal at malakit na may dalang amoy ngang bulaklak ng patay. Alam ni Lolo Carding na ito ay isang tabing, isang mahikang ginamit para ikubli kami sa mundo at ikubli ang kanilang pagdating sa amin. Bigla, isang malakas na dagok ang yumanik sa buong kubo. Ang dingding na gawa sa kawayan ay nawasak at mula rito ay sumugot papasok si Mang Berto sa kanyang anyong halimaw. Mas malaki siya ngayon. Ang kanyang nga mata ay nakaalap sa itim na enerhiya at ang kanyang nga pangil ay tumutulo ng lason. Isa siyang kaguluhan. Isang malakas na distraction. Agad na kumilo si Kael at si Lolo Carding. Ngunit habang ang kanilang atensyon ay nakay Berto, mula sa mga anino sa loob mismong kubo, dalawang figura na gawa sa usok ang lumitaw at mabilis na dumaklot kay Luna. Sinubukan kong lumaban, iwinasiwas ko ang aking itak, ngunit para lang akong humahampas sa hangin. Isang malakas na puwersa ang nagpatilapon sa akin sa kabilang dulo ng silid. Ang lahat ay nangyari sa isang iglap. Naitaboy ni Kael si Berto palabas ng kubo. Ngunit huli na ang lahat. Wala na si Luna. Isang halahak, ang halaha ni Aling Sala na puno ng tagumpay, ang umaling-aungaw mula sa makapal na ambon sa labas bago tuluyang maglaho. Ang desperasyon ay parang apoy na sumilap sa aming nga puso. Saan nila dinala si Luna? Sigaw ni Kael. Ang kanyang boses ay punong galit at sakit. Alam ko. Sagot ni Lolo Carding, ang kanyang muka ay seryoso. Dinala nila siya sa bundok na mga anito. Isang sinaunang lugar kung saan manipis ang tabing sa pagitan ng ating mundo at ng mundo ng nga espiritu. Doon lamang niya magagawa ang ritual. Wala kaming sinayang na oras. Ang bawat segundo ay mahalaga. Binigyan kami ni Lolo Carding ng aming nga sandata. Kay Kael,
Isang maliit na balaraw na gawa sa kahoy ngang isang punong tinamaan ng kidlat. Ang talim nito ay pinahira ng langis na may dasal. Sa akin, isang supot na punong pinahalong asin at abo mula sa sinunok ng mga sagradong dahon. Si Lolo Carding naman ay dala ang kanyang makalumang tungkot na kahoy. Lumusop kami sa madilim at maambong na kagubatan. Ang landas ay tila na iba. Sinusubukan kaming iligaw mahikani sila. May mga aninong gumagalaw sa gilid ng aming paningin. Mga bulong na tumatawag sa aming mapangalan. Sinusubukan na sirain ang aming loop. Ngunit hindi kami nakpatinak. Ginagabayan ng liwanag mula sa tungkot ni Lolo Carding at ng isang mahinang pulso ng enerhiya na aming nararamdaman. Isang pulso na alam naming nakmumula sa pulsaras ni Luna. Pagkatapos ng tilawalang katapusang paglalakbay, narating namin ang isang luntiang bilog sa gitna ng gubat. Ngunit hindi ito isang ordinaryong lugar. Sa gitna nito ay nakatayo ang isang dambuhala at patay na punong balete. Ang nga ugat nito ay parang maahas na yumayakap sa malalaking batong itim na nakatayo sa paligid. Ang hangin dito ay malamig at mabigat at ramdam mo ang sinaunang kapangyarihan ng lugar. At sa gitna ng lahat, nakagapo sa isang altar na bato ay si Luna. Siya ay gising ngunit nanghihina. Napapalibutan ng isang bilog ng mga itim na kandila. Sa tabi niya ay si Aling Sela, nagsasagawang isang ritual. Ang kanyang nga salita ay parang laso na dumudungis sa katahimikan ng gabi. Si Mang Berto ay nakatayo bilang bantay. Ang kanyang anyong halimaw ay mas nakakatakot pa ngayon. Dumating din kayo, sabi ni Aling Sela nang makita kami. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang ngalabi. Sakto para sa huling yugto ng aking tagumpay. Panurin ninyo kung paano ang kapangyarihan, ang isang hangal na tagapangalaga ay lilipat sa tunay na karapat-dapat. Dun, na nagsimula ang laban. Kyle, sa iyo na si Berto, sigaw ni Lolo Carding. Sumugot si Kyle, ang kanyang balaro ay kumikinang. Si Mang Berto ay umungol at sinalubong siya. Ang kanilang paglalaban ay isang marahas na sagupaan ng lakas at bilis. Nakpalitan silang ng masuntok at kalmot. Ang tunog ng kanilang laban ay yumanik sa buong lugar. Kasabay nito, hinarap ni Lolo Carding si Aling Sela. Isang labanang mahika ang naumpisa. Nagpakawala si Sela nga itim na enerhiya mula sa kanyang makamay, na sinalak naman ng liwanag mula sa tungkot ni Lolo Carding. Mula sa lupa, matini na baging ang biglang sumulpot, sinusubukang dakpin ang aming nga paa. Sinagot ito ni Lolo Carding ng madasal na nakpapasabo sa mabaging anak papauso sa itim na maika. Ako naman, habang naglalaban sila, ay may isang layunin, ang makarating kay Luna. Ginamit ko ang asin at abo na bigay ni Lolo Carding. Inihagis ko ito sa bilog ng makandila. Sa bawat paghagis ko, ang itim na apoy ay sumisirit at bahagyang humihina, lumilikha maliliit na butas sa harang na mahika. Kailangan kong masira ang bilog. Iyon ang tanging pag-asa namin. Ngunit ang aming makalaban ay mas malakas. Si Lolo Carding ay matanda na, at ang kapangyarihan ni Sela na pinalalakas ng lugar ay unti-unting dumadaig sa kanya. Sa isang pagkakataon, natamaan siyang isang itim na kidlat sa balikat at siya ay napaluhot sa sakit. Si Kyle, kahit gaano kabilis ay hindi makatapat sa purong lakas ni Mang Berto. Sa isang malakas na dagok, tumilapon si Kyle at bumaksak sa puno ng balete. Nahulog ang kanyang balaro. Mabilis siyang dinaganan ni Berto. Ang matatalas na kuko nito ay nakatutok na sa kanyang lalamunan. Halos masira ko na ang harang. Ngunit nakita ako ni Aling Sela. Itinutok niya sa akin ang kanyang nga kamay at isang malakas na hangin ang nagpatilapon sa akin palayo. Bumagsak ako sa lupa. Hirap na huminga, wala ng lakas. Natalo na kami. Itinuan muli ni Sela ang kanyang atensyon sa ritual. Itinaas niya ang kanyang nga kamay sa kalangitan. Sa kapangyarihan ng bagong buwan, sa dugong ng nauna, ang lakas mo ay magiging akin. Sigaw niya. Ang kanyang pagdarasal ay nasa kasukdulan na. Isang itim na anino ang dahan-dahang gumapang mula sa altar na bato. Isang enerhiyang tila galamay na nagsimulang umakyat patungo sa dibdib ni Luna. Si Luna, na nakagapos at walang magawa, ay napapikit na lamang sa takot. Sa sandaling iyon, alam kong wala na kaming pag-asa. Si Lolo Carding ay sugatan. Si Kyle ay malapit ng mamatay. At ako, wala nang magawa kundi ang panoorin ang dahan-dahang paggagaw sa kaluluwa ng aking pinakamamahal na si Luna.
ang liwanag ay tuluyan ng nilalamon ng dilim. Sa sandaling iyon ng ganap na kawalan ng pag-asa, habang ang itim na enerhiya ay gumagapang na parang ahas upang kunin ang liwanag mula sa dibdib ni Luna, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Imbes na higupin ang kanyang kapangyarihan, ang pagdampingang kadiliman ay naksilbing huling susi sa isang sinaunang kandado, ang pulsara sa kanyang puso, na hanggang sa sandaling iyon ay tahimik lamang, ay biglang nagliyap sa isang nakakasilaw na puting liwanag. Ang liwanag na iyon ay sumabok, itinula palayo ang itim na enerhiya at bumalot sa buong katawan ni Luna. Ang kanyang mamatay biglang bumukas, ngunit hindi na ito ang mamatang punong takot. Ang may ito ay nagliliwanag dalisay na liwanag na tila nakmula pa sa mabituin. Ang mamahikang gumagapos sa kanya ay nakapira-piraso na parang salamin. Dahan-dahan, nagsimula siyang lumutang mula sa altar na bato. At napansin namin, ang kubas sa kanyang likuran, kahit hindi tuluyang nawala, ay tila umurong, na parabang ang kapangyarihang nagising sa kanyang kalooban ay itinutuwid ang kanyang pisikal na anyo. Tumingin siya kay Aling Sala, at isang boses ang narinig naming lahat, isang boses na dalawa ang tono ang kay Luna at ang isa pa na mas matanda, mas makapangyarihan. Hindi. Ang sabi ang tinik, akin ito. Si Aling Sala ay napaatras. Sa unang pagkakataon ay nakpakita ang tunay na takot. Impossible, dapat ay mahina ka. Ibinuka ni Luna ang kanyang bibig, ngunit hindi isang salita ang lumabas. Isang tunok na hindi pa naririnig sa mundong ito. Ito ay isang alon ng purong enerhiya, isang sigaw na sabay na isang napakagandang awitin, at isang nakakawasak na puwersa. Ang huling sigaw. Ang epekto nito ay kagyat at ganap. Ang maitim na kandila sa paligid ay namatay na parang inupuan ng isang dambuhalang hangin. Ang bilok ng mahika na ginawa ni Sala ay nabasak na parang kristal. Ang itim na enerhiyang kanyang tinawak, na ngayon ay wala ng kontrol, ay bumaling sa kanya. Hindi, sumunod ka sa akin. Sigaw niya, ngunit huli na. Ang sarili niyang mahika ay sinimulan siyang lamunin. Ang kanyang balat ay natutunaw na parang kandila. Ang alon ng tunok ay tumama kay Mang Berto. Ito ay hindi lamang ingay. Ito ay isang pisikal na dago. Tumalsik siya mula sa ibabaw ni Kael. Bumaksak sa isa sa mga batong anito, at ang tunok ng kanyang nga buto na nababali ay umaling-aungaw sa buong lugar. Ang kanyang anyong halimaw ay nagsimulang maglaho at bumalik, tila isang sirang imahe. Sa gitnang kaguluhan, mabilis na kumilos si Kael. Dinampot niya ang kanyang balaraw na nahulog at, sa isang mabilis na kilos, itinarak ito ng buong lakas sa pusong humihinang si Mang Berto. Isang huling, masakit na atungal ang narinig. Mula sa halimaw bago ang katawan nito ay naging abo at tinangay ng hangin. Si Aling Sala naman ay sumisigaw pa rin habang nilalamon ng sarili niyang kasakiman. Hanggang sa ang kanyang buong katawan ay maging alikabok na rin. Nang mawala na ang ngakawi, ang katahimikan ay muling bumalik. Ang nakakatakot na enerhiya ng lugar ay nawala. Dahan-dahang bumaba si Luna sa altar. Ang liwanag sa kanyang mamata ay humupa at siya ay bumagsak sa pagod. Sinalo siya ni Kael. Niyakap ko silang dalawa, habang si Lolo Carding, kahit sugatan, ay nakangiting nakatingin sa amin. Tapos na ang lahat. Ang aming pagbabalik sa San Lazaro ay isang bagay na hindi ko malilimutan. Dala-dala namin ang katotohanan. Si Lolo Carding bilang pinakarespetadong matanda, ang nagpaliwanag sa lahat. Ang nga taga-baryo, na ngayon ay malaya na mula sa lason ng takot na itinanim ni Sela, ay napunong kahihiyan at pagsisisi, humingi silang tawad, mga luhang hindi namin alam kung tatanggapin, ang pagpapatawad. Sabi ko sa kanila ay isang mahabang daan, ngunit ang paghilom ng aming komunidad ay nagsimula na sa araw na iyon. Tinulungan nila kaming itayong muli ang aming nasirang tahanan, isang kilos na nagpapakita ng kanilang pagsisisi. Lumipas ang ilang linggo. Ang buhay ay nagsimulang bumalik sa normal, isang bagong uri ng normalidad. Nagsagawa si Lolo Carding ng isang huling ritual para kay Luna. Hindi para alisin ang kanyang kapangyarihan, kundi para tulungan siyang kontrolin ito, para patulugin muli hanggang sa kailanganin itong muli. Ang pulsera sa kanyang braso ay naging isang ordinaryong palamuti na lamang. Ang liwanag nito ay natutulok sa loop.
Ang pag-ibig sa pagitan ni na Kael at Luna ay namukatkat. Nanatili si Kael sa aming piling. Tinanggap ng baryo bilang isang bayani, hindi isang halimaw. Tumutulong siya sa aming tindahan ng bawang at ang kanyang pag-ayaw dito ay naging isang biruan na lamang sa pagitan nilang dalawa. Gumagamit pa rin siya ng sipit para hawakan ito. At ako ang kanilang tagamasid. Sa bawat paglubok nga araw, umupo ako sa labas ng aming itinayong muli na tahanan. Pinapanot ko si Luna at Kael na nagtatawanan habang inaayos ang mga talinga bawang. Ang dating bigat sa aking puso ay napalitan ngang isang payapang kagalakan. Natutunan ko sa aming paglalakbay na ang mahalimaw ay hindi nasusukat sa kanilang anyo kundi sa kanilang magawa, at ang tunay na lakas ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang pagmamahal na nagbibigay sa iyo ng tapang para harapin ito. Ang aming munting pamilya, isang tagapangalaga, isang mabuting aswang, at isang taong nagmamahal sa kanilang dalawa ay nakahanap ng kapayapaan. Ang aming bawang ay nanatiling simbolo ng aming buhay, isang paalala ang aming simplang pinakmulan at ng kapangyarihang nagpoprotekta sa amin sa dilim.